So, hello mga ading. So, ganito yung pag-explain ng system nyo. So, first, open nyo muna yung Visual Studio. Tapos, open nyo lang yung DAS Barangay Santo Domingo Piat so, Document Archiving System. Tapos, hintayin nyo lang na-build yung solution o kaya yung project. Ayan, medyo matagal-tagal lang siya. So, after nun, is pwede na siyang i-run. I-debug nyo na siya. Pwedeng Control F5 o kaya pindutin nyo na lang yung mga buttons dito. So, try na natin siyang i-run. So, ayan na siya. So, ito yung login interface nyo. Dito is naglagay lang ako sample lang to, sample hyperlink button lang sila para mapunta siya kay admin o kaya mapunta siya kay user. So, pag try naman natin i-explain natin yung admin interface. So, click lang natin si admin. Ito, nandito naman yung username at saka password. Meron din siyang forgot password. Dito din is sample lang to, sample data lang yung nandito. Kaya, hindi pa siya connected sa backend niya po, backend codes at saka sa mga database. Kaya pwede na kayo mag-enter ng kung ano-ano dyan. After nun, pag mag-login na tayo, is mapupunta na tayo sa interface ni admin. So dito meron tayong archive list, users list, activity logs, at saka view profile. So dito tayo kay archive list, meron siyang search buttons. So, pwede nyo mag-search. Tapos nandito rin yung mga list ng mga na-save na document. Yan, makikita natin dyan. So pwede tayong mag-add ng document dito. Yan. Tapos upload image. O kaya upload PDF. So add document nyo lang. Yan, mag-a-added successfully lang yan pero hindi pa siya connected sa back. Wala pang logic yan. So pwede rin siyang mag-update. Yan, pwede rin siyang mag-update. Yan. Ito yung interface niya pag mag-update siya. Tapos pwede rin siyang mag-delete. Yan. So ito yung function ng archive list kay admin dashboard o kaya admin interface. Punta naman tayo sa users list. Dito natin makikita yung mga users ni DAS. So, dito pwede kayong mag-add ng user. Yan, kailangan mag-answer ng security question, yung ganyan. Yung password, confirm password, user type, admin ba siya or user, tapos security question. After that, pwede rin tayong mag-update kung sino sa kanilang pwede, kung gusto nating i-update. Yan. Same lang sila ng add. Tapos, working rin yung delete. Next naman is may activity logs. Dito magkikita kung sino yung nag-login, sino yung nag-update, sino yung nag-delete, user man yan o kaya admin. So, dito natin makikita yung parang history logs ng gumagamit ng system. Next naman dito sa may view profile, dito natin pwedeng i-update yung details o kaya credential ng pag-login natin. So, pwede na tayong mag-add ng new password, confirm password, o kaya palitan natin yung security question. So, yan. Ito yung function ni admin dashboard kay document archiving system. Itong apat na to. Next naman, punta tayo kay user. So, ito naman yung interface ni user. Same lang sila ng login at saka ng forgot password. Same lang sila ng login at forgot password. Ni admin. Hindi ko na kasi nilagay ito. Same lang silang function. So, pagka-login nyo, kahit ano yan, kahit anong password yan. Andito yung makikita nyo yung dashboard, upload document, search nyo yung archive nyo, kung sino yung parang archive list lang siya, tapos view profile. Sa may dashboard dito makikita nyo yung total documents, recent upload, saka pending approval. Sa may upload document naman, kung gusto nyo mag-upload ng document, is dito kayo pupunta kay upload document. Same lang sila ng pag-upload gaya ni admin. Next naman is search archive. Ito kung magse-search kayo ng mga archive list. Ayan. Next naman kay view profile is ito naman yung function ni view profile. Pwedeng mag-update ng password at security question. So, yun yung function naman ni document archiving system. Yun lang, diba? Basic lang. I-explain lang sa kanila na design lang pa lang to, sir, ma'am, kasi wala pa pong back-end na logic o kaya back-end na function, tapos hindi pa po siya nakakonect sa database. Tapos pag may i-recommend sila, ito mag-add ka ng ganyan dyan, ilista nyo lang lahat ng mga i-recommend nila o kaya ipapa-add nila para sa development phase na tayo. Pag nasa development phase na tayo is pwede nating i-apply no. No, huwag nyo kalimutan no kaya. So yun lang yung ganun lang yung pag-explain nyo sa mga professor nyo. So, bye!